Okay mga kapatid, ito pa po ang isa. Ito'y galing naman sa ating balitang Pinoy TV mga kapatid. Matindi to, grabe kakapasok lang. Breaking news, update ngayon kay Tamba. Wala na no? Baka naman tumakas yan sir ha, wag naman hong ganyan. Kailangan ho namin ng investigasyon patungkol dyan. Ewan ko dyan kasi hindi nagsasalita eh. Yan lang yung speaker na mayroong amplifier eh no? Eto kasi yun. Ngayon kung wala kang kasalanan, pwede mo namang sabihin, ito ang mga documents na wala talaga akong kasalanan. Ako si Tamba, wala akong kasalanan. Ito ang katunayan, ipapakita ko sa inyo. May nakita ba tayong nagsalita siya ng pagganon? Wala. Kung hindi, magsasalita siya, labanan ng korupsyon, etc. Ang sa amin lang, sir, kung talagang wala akong kasalanan, pwede bang pakilinaw sa amin kung paano nyo nabili yung mga eroplano? Hindi, parang balita ko kasi may eroplano. Okay mga kapatid, simulan na po natin ang ating balitaktakan ngayong araw. Panonoorin natin at bibigyan natin ng reaksyon at opinion galing sa Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, simulan na natin. Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Yes, i-play na ho natin mga kapatid. Kasi kung ako this is my own opinion lang. Kung wala talaga akong kasalanan, di ako mag-step down. I will prove them wrong. Ako po yung type of person na bahala na kung ipa-step down nyo ako hanggat mapatunayan nyo yung lahat na malinis talaga ako. Pero in the case of Martin Romualdez, ganun sana. instead of proving them, totoo. Ito yung advice ko ni Martin Romualdez. Martin, kung talagang malinis ka, no? Do not step down. Hindi ka sana nag-step down, kundi pinuprove mo sa taong bayan na wala kang kasalanan. Pinuprove mo sa... Tama, di ba? I-prove mo, ito ebidensya, ba't ako bababa? Wala naman akong kasalanan. Anong ginawa mo na bumaba ka? Baka dyan, mamalayan na namin, nasa ibang bansa ka na, ha? Baka maging ganyan ng House kalabasan, of Representatives, sa taong bayan, lahat-lahat na ito yung dokumento, malinis ako. Ganon sana ang ginawa mo. Oo. Kita nyo si BP Sara, pinaninindigan niya sa sarili niya, tama ako, wala akong ginawang mali. Kaya hindi siya nagre-resign, ba't siya bababa? Pag bumaba pa siya, edi lalong magnanakaw na sila ng magnanakaw kung sino man yung mga nag-aakusa sa kanya. Kaya nananatili po siya sa pwesto niya kasi alam niyang tama siya, may mga ebidensya siya na nilalabas, handa siya sa impeachment, di ba? Bilyon? Napakadali lang kay BP Sara paliwanag yun. Paano yung mga bilyon? Ipaliwanag nyo yun. Pero walang nag-iingay na mga dilaw para kay Tambi. Wala. Kasi nga, sabi ko naman sa inyo pag bumagsak po si BBBM, si BP Sara ang maupo, ayaw din nila yon. Wala, hindi sila maaambunan. Opinion lang natin to mga kapatid. Balitang Pinoy TV, simulan na natin. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong reaction video sa nangyari ngayong araw na ito patungkol dito kay House Speaker Martin Romualdez na nag-step down na raw bilang House Speaker. Okay? Na after raw, after siya nag-step down ay pinare-resign raw siya ni Bongbong Marcos. Gaano ba ito katotoo? Now, i-confirm ito ngayon dito sa interview nitong si Puno in-interview nito ni Karen Davila. Okay? Pakinggan natin ang buong behind the scene na mga pangyayari na isiniwalat niya kay Karen Davila at malalaman natin kung talaga bang nag-step down, pagkatapos ng step down ay pinare-resign ni Bongbong Marcos. At dito natin malalaman after he will be resigning, kung si Romualdez ay haharapin ba niya ang mga allegations. Ba't niya harapin? Pwede naman tumakas. Opinion lang Tatakas yan. Yung isa nakalista bumachi na Hindi, nag-check up pala. Sorry. Nagpa-check up na yung isa doon. O kaya, nagpapagaling. Ito baka magpapagaling din to, no? Laban sa kanya. Hindi sila, halimbawa lang naman na meron silang kasalanan or kung sino man yung mga sangkot sa pagnanakaw ng malakihang pera ng Pilipinas, hindi sila pwedeng mategi agad.
Hindi pwede. Kailangan pahirapan po sila. Makita ng mga tao na naghihirap sila at kulang pa ang buhay nila. Hindi na may babalik yung bilyon. Dapat kunin lahat ng ari-arian kung sino man yung mga magnanakaw na yan. Di ba? Kasi, kung parang pinatakas mo lang eh. Ganon din, parang pumunta lang din ng Amerika pag dinedge mo agad sila. Yung mga kurakot ang tinutukoy ko ha. O pag dinedge mo sila, wala na. O, paano na yung limpak-limpak na bilyon na ninakaw nila? Ganon-ganon na lang yon. Kawawa nga, sabi ko sa inyo, may nakita akong meme sa Facebook. Kawawa po yung mga nagnanakaw lamang ng mga bigas dahil nagugutom. Dapat talaga silang panagutin dahil magnanakaw sila. Pero, paano naman po yung mga bilyon na nawawala? Turo-turuan lang eh. Yeah. At ano ang mangyari kay Zaldico? Palike po mga At ano ang mangyari sa, for example, if proven na guilty sila, anong mangyayari sa pera na ninakaw ng mga Yun ang government magandang officials? Ha? Anong mangyari? Masauli ba yun? At Tama. yun na nga, ano rin mangyari sa presidente natin na si Bongbong Marcos? Oo. Mapagkakatiwalaan pa ba siya ng taong bayan? Okay? Yun ang alamin Hindi na tinatanong yan. Ako nga, wala lang tiwala eh. natin ngayon. At heto pa, itong si Representative Kiko Barzaga ay pumunta pala ito sa opisina ni Martin Romualdez kasi gusto niyang mag-congratulate na sabi niya Hindi ata siya pinapasok eh. graduate na raw si Martin Romualdez. So gusto niyang puntahan. Pero ang sabi ng gwardiya, hindi siya pinapapasok sa opisina ni Martin Romualdez. Mamaya, pakinggan natin at panoorin natin yung ambush interview nitong si Kiko Barzaga. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon guys. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so unahin muna natin i-play ang balita patungkol po dito sa kay Romualdez, ang kanyang pag-step down bilang House Speaker. Ito po yung nangyari. Pasok! House Speaker Martin Romualdez has informed President Ferdinand Marcos Jr. of his decision to resign from his post. That's according to Deputy Speaker Ronaldo Puno. The Deputy Speaker said Romualdez will step aside and face the allegations against him in connection with the flood control anomalies. Puno adds that Romualdez may address the House in plenary later today to explain his resignation. Several names have been floated as possible successors, including Bacolod Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Tiangco, Cebu Representative Duke Frasco, and Deputy Speaker Faustino Boji D. House Speaker So marami ngayong kumakalat na mga pangalan na papalit kay Martin Romualdez. Okay? So, yun po, confirm na nag-step down na siya. Anong reaksyon natin dyan? Siguro, nag-step down na itong si Martin Romualdez kasi hindi na po niya kaya ang mga pangyayari. Una. Pero hindi talaga pwedeng ganun-ganun lang. Kulang. Kahit nga 3 beses pang mabuhay yan eh. Kung siyang may kasalanan kung. Pag wala, hindi niya deserve to. Pero kung siyang may kasalanan, kahit nga ipaulit-ulit mabuhay yan, hindi niya deserve yung mategi lang siya ng ganun-ganun na lang eh. Dapat mo parusahan pag talagang may kasalanan. Bilyong pera ang nawawala. Walang kabusugan, di ba? Na-mention niya ang kanyang pangalan dito sa mga diskaya. Okay? Na-mention ang pangalan niya na binibigyan siya ng 25% sa mga projects na kailangan magbigay ng mga diskaya. At si Zaldico rin, nabanggit rin. Oo. Kaya ba, si Zaldico ay hindi bumalik dito sa Pilipinas kasi ayaw niyang managot dito yung mga aligasyon. Sabi nga ni si Miriam daw, no? Pag sa US daw, kapag may corrupt, mananagot, kinukulong talaga dun sa US. Yung mga taga-US pero mga Pilipino, pagka napatunayang corrupt sila dito o may aligasyon corrupt, pumupunta sila sa US. Yayamanin. At ngayon, ang tinuturo lahat ngayon, kasi wala si Zaldico, lahat nakaturo lahat kay Martin Romualdez. Oo. Kasi kung ako this is my own opinion lang. Kung wala talaga akong kasalanan, di ako mag-step down. Correct. I will prove them wrong.
ako po yung type of person na bahala na kung ipa-step down nyo ako hanggat mapatunayan nyo yung lahat na malinis talaga ako. Pero in the Yes. case of Martin Romualdez, instead of proving them, totoo, ito yung advice ko Oo ni Martin nga. Romualdez. Martin, kung talagang malinis ka, no? Do not step down. Oo. Hindi ka sana nag-step down, kundi piniprove mo sa taong bayan na wala kang kasalanan. Yon, ganun dapat ho ang ginawa niya. Wala ka naman palang kasalanan, bakit, di ba, magre-resign ka na lang o kaya magbabakasyon ka. Oh. Baka may teknikan pang mangyayari dyan, hindi na magparamdam yan balang araw. Ang pinakapanagutin, sa tingin ko lang opinion ko lang, yung presidente. O hindi naman kaya, baka may kinalaman din yung asawa. Baka lang naman. Diba? Wala naman tayong ebidensya Pero ito'y hula-hula lang natin, hindi tayo nag-aakusa. Sariling opinion lamang to na baka may kinalaman siya. Baka alam niya talaga lahat. According to BP Sara. Kasi nanunod lang din naman tayo Sabi ng ganoon, kung talagang seryoso ka, isang araw nga lang yan, kayang-kaya mo. Di ba? Yun lamang mga kapatid. Dapat managot din to kasi sa tingin ko alam niya lahat di ba? Okay, hanggang dito na lamang. Sobrang marami pong salamat sa inyong panonood. Siyempre, huwag niyong kakalimutan, bumindot po kayo ng like. Napaka-importante po sa amin yun para po maikalat natin ito. Kailangan malaman ng mga kababayan natin ng mga ganitong balita para hindi na po maulit yung mga ginagawa nila.